Guys, dalawang Hinebra player ang may mahalagang mensahe sa mga fans ng Gin Kings ngayong magtatapos ang taon. Ipinapaabot ni Justin Brownlee sa kanyang mga tagahanga ang walang katapusang pasasalamat sa suportang ibinibigay ng mga ito sa kanya sa gitna ng kanyang pinagdaraanang lubak sa kanyang basketball career. Kakaiba naman ang panawagan ni Jared Dellinger. Nagpapasalamat ang Hinebra veteran sa pagmamahal sa kanya ng mga fans, pero mayroon siyang request sa mga loyal supporters ng Barangay Hinebra. Yan at maraming iba pa ang ating pag-uusapan, kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Pero bago ang lahat, kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Malaking bagay na po yan sa aming mga vlogger. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. At sa mga hindi pa, salamat sa pagdalaw ninyo dito sa ating channel. Mga ka-Republic, nalalapit na naman ang PBA All-Stars Games at ongoing nga po ang voting para malaman kung sino-sino ang mga star players na maglalaro sa nasabing PBA event. At kung hindi magbabago ang trend, mukhang mamamayagpag na naman ang mga players ng Hinebra. 1 and 2 na naman sina Japit Aguilar at Scottie Thompson, plus karamihan sa mga nangungunang kasama sa 24 players ay mula sa kupunan ng mga mag-aalak. Nasa number 27 si Jared Dellinger na sobrang katakataka sa marami dahil bihirang-bihira ng gamitin ni Coach Tim Cone ang fill-am forward. And yet, mukhang aakyat pa siya at papasok sa Magic 24 sa susunod na bilangan ng boto ng mga fans. Sa totoo lang, sumasama ang loob dito ng mga fans ng ibang player. Mahusay naman at deserving ang kanilang mga idolo. Bakit hindi mabigyan ng pagkakataon sa All-Star Games? Isang malaking karangalan para sa mga players na makapaglaro sa PBA All-Stars. Ibig sabihin, kinikilala ang kanilang husay pati na ang kanilang dedikasyon sa kanilang profesyon. Ang problema nga, parang hindi nakikita ng mga PBA fans ang husay ng ilang mga players na naglalaro sa mga team na hindi sikat. Sa mga team na lagi na lang talunan, sa mga team na para bang kontento na sa pagiging kasali lang pero tila walang intensyong manalo. Anyways, dahil nga nasa Hinebra si Jared Dellinger, hindi malayong maghahawak kamay ang mga Hinebra fans upang makapasok ito sa top 24 kahit bihira na itong gamitin ni Coach Tim Cone sa kanilang mga laro. Noong prime years ni Dellinger, naging All-Star siya noong 2009 habang naglalaro para sa kupunan ng Talk and Text. Pero alam ng 9-time PBA champion at 39 years old na fill-am forward, nalampas na siya sa kanyang prime at sabi nito maraming mas deserving na maglaro sa PBA All-Stars. Kaya ang kanyang pakiusap, stop voting for him. Nasa number 27 raw siya dahil sa mga fans ng Hinebra. It's all love, dugtong pa niya, but stop voting for me. With humility, inamin ni JD na hindi niya deserve mapabilang sa All-Star sa yugtong ito ng kanyang karera. Pero hindi niya mapipigilan ang mga fans na iboto siya. Kahit hindi na siya masyadong nagagamit, pero hindi maiaalis ang katotohanan na player pa rin siya ng pinakapopular na team sa PBA. Samantala, pag-usapan naman natin ang pinakasikat ding PBA import. Walang iba kundi si Justin Brownlee. Hanggang ngayon, marami pa ring Hinebra fans ang hindi makamove on na wala si Justin Brownlee sa paborito nilang team. Nasanay na ang fans na mga mag-aalak na sa loob ng 7 taon ay laging si JB32 ang import ng Gin Kings. Pagkatapos pangunahan ni Brownlee ang Gilas Pilipinas na masungkit ang gold medal sa Hangzhou Asian Games, isang linggo pagkaraan ay nakatanggap ng abiso ang Philippine Olympic Committee at ang Samahang Basketball ng Pilipinas na nagsasabing bumagsak ang Gilas naturalized player sa doping test. Nakitaan ng trace ng cannabis ang urine sample ni Brownlee. Hanggang ngayon ay wala pa ring official sanction kay JB, pero mula nang matanggap ang abiso, ikinonsider ng suspended ang Hinebra resident import. Kaya nga kumuha ng replacement import ang Gin Kings. So far, nasa magandang posisyon pa rin naman ang kupunan ni Coach Tim Cone kahit maraming fans ang nananawagang palitan si Tony Bishop. Pero naninindigan ng Hinebra coach, fit sa Hinebra si Bishop at alam nito ang role nito sa team. Tungkol naman kay Brownlee, may mga lumalabas na balita
Nahihiya raw si JB32 sa nangyari sa kanya sa Hangzhou, China, kung saan ay bumagsak nga ito sa doping test. Baka raw kasi isipin ng marami na gumagamit siya ng cannabis on purpose o bilang bisyo. Hindi po. May sangkap na cannabis ang gamot na tinake niya matapos ang surgery sa kanyang paa. Nakausap ni SMC Sports Director Al Francis Chua si Brownlee at sinabi raw niya rito, wala kang dapat ikahiya. Kami pa nga ang dapat mahiya sa'yo, 2 gold medal ang naibigay mo sa Pilipinas. Mahal na mahal ka ng maraming Pilipino. Siyempre, hindi rin nawawala yung mga inggiterong Pilipino. Maraming masamang sinasabi tungkol kay Brownlee ang iba dyan. Pero iilan lang naman ito. Ito yung mga bashers na galit sa Ginebra at dahil galit na galit sila sa most popular basketball team sa Pilipinas, siyempre, galit na rin sila kay Justin Brownlee. At dahil galit sila kay Justin Brownlee, nagbubulag-bulagan sila sa karangalang nasungkit ng Gilas Pilipinas sa Hangzhou Asian Games sa tulong ng Gilas naturalized player. Pero laking pasalamat pa rin daw ni JB sa nangyari dahil dito niya nakita ang mga tunay na kaibigan at mga totoong tao na kahit anong mangyari ay hindi siya iiwanan. Lalo raw siyang palalakasin ng mga pagsubok na ito na kanyang pinagdaraanan, pero nangangako siyang babalik at babalik siya sa Ginebra once natapos na ang suspensyong ipapataw sa kanya ng FIBA. At sa kanya raw pagbabalik, asahan daw ng mga Ginebra fans na isang mas mahusay na Brownlee ang kanilang mapapanood. Kaya naman ayaw ng mga Ginebra haters na makabalik si Justin Brownlee. Dahil alam nila mas delikado ang paborito nilang team kapag narito nang muli ang Ginebra resident import. Guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam, may imekos-mekos na natin ang ating shoutout. Shoutout kina Edwin Gardon, Happy New Year, sir. Papa Kiko, Happy New Year din sa'yo, sir. And Ren Badoo, Maria Luisa Colonia, Happy New Year din, ma'am. Cicelio Tenorio, Happy New Year. Kats Aquino Dokusin, Happy New Year. Reggie Jimenez at si Glenn Goboy. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.